So, good day everyone. I am Eunice Nation and I am here to represent about financial rehabilitation and insolvency. Republic Act number 10142, an act providing for the rehabilitation or liquidations financial distressed enterprises and individuals. So, ang Republic Act na ito yung batas na nagbibigay ng patakaran para sa rehabilitations or liquidations ng mga negosyo at individual na nasa ilalim ng financial crisis. So, layunin ng batas na ito is para matulungan ang mga apektadong entity na makabangon o maayos ang kanilang mga utang sa isang makatarungang or sistematikong paraan. So, Chapter 1 is General Provision. Section 1. Title: This Act shall be known as the Financial Rehabilitation and Insolvency Act or FRIA of 2010. So, layunin nito is makabawi or maayos ang kumpanya or individual na may malaking pagkakautang o kaya naman kung hindi ito mabawi ay maisara ito ng maayos at naaayon sa batas. Section 2 Declaration of Policy. It is the policy of state to encourage debtors, both juridical and natural persons and their creditors, to collectively and realistically resolve and adjust competing claims and property rights. In furtherance, therefore, the state shall ensure a timely, fair, transparent, effective, and efficient rehabilitation or liquidations of debtors. So, sa Section 2, layunin naman nito is hikayatin ang both juridical and natural person at kanilang mga creditor na magtulungan ng maayos or matulungan ng maayos yung competing claims and property rights ng bawat isa. Section 3. Nature of proceedings. So ito naman is the proceedings under this act shall be in ring. Jurisdiction over all persons affected by proceedings shall be considered as acquired upon publications of the notice of the commencement of the proceedings in any newspapers of general circulations in the Philippines in the manner prescribed by the rules or procedures to be promulgated by the Supreme Court. The proceedings shall be conducted in a summary and non-adversarial manner consistent with the declared policies of this Act and in accordance with the rules of procedure that the Supreme Court may be promulgate. Sa Section 3 nito, ang mga proseso daw is sa ilalim ng batas nito ay tunuturing na in rem. So, ibig sabihin ng in rem ay nakatuon lamang ito sa mga ari-arian o bagay, hindi sa particular na tao. So, makukuha ng jurisdiction sa lahat ng taong apektado ng proseso kapag naipublish na ang abiso ng pagsisimula na isang pahayagan na may malawak na circulation sa Pilipinas. So, ang mga detaling paraan ng pag-aanunsyo ay itatakda ng mga alituntunin na ipapahayag ng Korte Suprema or Supreme Court. Section 4, Definition of Terms. So this act defines key terms related to the legal processes of insolvency, rehabilitations, and liquidations. It outlines the roles and responsibility of parties involved, including creditors, debtors, and court-appointed officers, and describe different types of claims, proceedings, and corporate structures like affiliate and subsidiaries. So the definitions clarify how financial recovery or liquidations proceedings are managed, ensuring that all stakeholders understand the rights and obligations. So, ang section naman nito is about sa tungkulin at responsibility ng mga creditor at ng mga official na itinalaga ng hukuman. So, ang layunin nito is para magbigay linaw sa mga process ng financial recovery or liquidations, so, upang maunawaan ng lahat ng parties or partido na ang kanilang karapatan at obligasyon. So we're here na in Section 5, which is in exclusions. So the term debtor does not include bank, insurance, and companies
printed companies in national and local government agency or units. So, sa Section 5 naman nito, yung mga bangko, kumpanya ng siguro or printed companies at mga ahensya, yun pa ay hindi kasama sa kahulugan ng debtor sa section ito. So, parang yung bangko and yung mga printed companies or ahensya or unit ng ah, companies or unit ng pamahalaan ay hindi kasama sa sinasabi nating debtor. Section 6. Designations of courts and promulgation of procedural rules. The Supreme Court shall designate the court or courts that will hear and resolve cases brought under this Act and shall promulgate the rule of pleading, practice, and procedure to govern the proceedings brought under this Act. So sa Section 6 naman, ang Supreme Court ang magtatalaga ng mga hukuman na natatanggap at magpapasya sa kaso sa ilalim ng batas na ito. So sila rin ang maglalabas ng mga patakaran sa process at pamamaraan na susundin sa mga paglilitis ng mga kasong saklaw or part ng batas na ito. Sa Section 7, Substantive and Procedural Consideration. So, dito naman maaaring pagsamahin ang mga ari-arian at utang ng debtor at kaugnay ng negosyo sa insolvency proceedings kung saan sila ay may pinaghalo ng ari-arian, parehong creditors or kung ah, kaugnay negosyo ay pumayag basta ito ay makikinabang sa lahat at susuporta sa layunin ng rehabilitations. Section 8. Decisions of creditors. So, we all know naman kung ano yung mga decisions ng creditors. So, ang mga decision ng mga creditors ay gagawin alinsunod sa kaugnay ng provisions ng Corporation Code para sa mga stock and non-stock corporation. At sa Civil Code para sa mga partners, dapat hindi ito salungat sa provision ng batas na ito at dapat naayon ito sa provision ng Corporation Code. Section 9. Creditors' representatives. Creditors may designate representatives to vote or otherwise act on their behalf by filing notice of such representation with the court and serving a copy on the rehabilitation receiver or liquidator. So, sa Section 9 naman, maaaring magtalaga daw ang mga creditors ng mga kinatawan or ng mga representatives upang bumoto or kumilos para sa kanila sa pamamagitan ng pagsasubmit ng abiso sa hukuman at pagbibigay ng copy ng rehabilitation receiver or liquidator. So, dito naman tayo sa Section 10 which is yung liability of individual debtor, owner of a sole proprietorship, partners in a partnership, or directors and officers. So, sa Section 10 naman, yung mga individual na debtor, may-ari ng sole proprietorship, mga kasosyo sa partnership, at mga director or official ng debtor ay mananagot ng personal kung sila ay gumawa ng mga mapanlinlang or mapaminsalang aksyon sa panahon ng insolvency proceedings at maaaring parusahan ng doble na halaga ng ari-arian at or transactions kung sila ay magbebenta ng mga ari-arian ng hindi ayon sa normal na operations ng negosyo or kumbaga nagtatago or nangungurakot ng ari-arian ng debtor. So, dito naman tayo sa Section 11 which is yung authorization to exchange debt for equity. So, sa Section 11, sa kabila ng umiiral na batas sa banking, maaaring kumuha or humawak ng equity interest or pamumuhunan ang anumang bangko or banks, maging ito ay universal or hindi, sa isang debtor o sa isang subsidiary nito kung ito ay ipapasa sa bangko bilang kabayaran ng utang.
So we are done to chapter 1. So we're here na sa chapter 2 which is yung court supervised rehabilitations. So letter A naman dito is initial proceedings, which is ito yung mga hakbang na sinisimulan upang magsimula ng process ng rehabilitations sa hukuman. So kabilang dito is pagsasabit ng mga kinakailangang document at applications ng debtor para sa rehabilitation. So, ang layunin nito is suriin ng hukuman ang kalagayan ng debtor or tukuyin kung angkop ba or naayon ba ang rehabilitation bilang solusyon sa kanilang mga utang. So, ang mga proceedings na ito ay mahalaga upang masiguro or maayos ang proseso para sa lahat ng parties na kasangkot. So number one dito is voluntary proceedings. Ang voluntary proceedings ay nagsisimula kapag ang isang debtor ay kusang humihiling ng rehabilitation sa hukuman. So sa ganitong process, kinikilala ng debtor ang kanilang hindi kakayanin ng mga utang at naglalayong maayos ang kanilang sitwasyon. So kailangan nilang mag-submit ng mga kinakailangang document at informations upang suportahan ang kanilang kahilingan. So layunin nito is bigyang daan ng mas mabilis na proseso or sinasabi nating fast process na rehabilitation sa ilalim ng pangangasiwa ng hukuman. So dito na tayo sa section 12 which is petition to initiate voluntary proceedings by debtor. So sa section na ito yung section na nagtatakda ng isang insolvent na debtor or matapos mag-a-approve ng may-ari or mayor yan ng kasosyo or board of directors ay maaaring magsampa ng petition para sa rehabilitation sa korte. So naglalaman ng mga detalye tungkol sa kanilang insolvency, mga ari-arian, utang, at isang rehabilitation plan, kasama ang ibang kinakailangan or importanteng dokumento. So, we are here now in section 13, which is circumstances necessary to initiate involuntary proceedings. So sa section 13, ito naman yung itinatakda na ang sinumang creditor na may claim na hindi bababa sa 1 million pesos o 25% ng subscribed capital stock ay maaaring magsampa ng involuntary proceedings laban sa debtor kung walang tunay na issue sa claim at hindi nagbabayad sa loob ng 60 days. So habang ang section 14 naman, petition to initiate involuntary proceedings. So, ito naman yung nag-uutos ang petisyon ng creditor para sa rehabilitation ay dapat verified at naglalaman ng mga detalye tungkol sa debtor, mga pangyayari, rehabilitation plan at iba pang kinakailangan document. So sa Section 14 Petition to Initiate Involuntary Proceedings, ito naman yung nagtatakda na ang petition ng creditor para sa involuntary proceedings ay dapat verified at naglalaman ng information tungkol sa debtor, mga pangyayari para sa petition, tiyak na relief na hiniling. So rehabilitation plan, pangalan ng tatlong nominee para sa rehabilitation at mga kinakailangang dokumento sa batas at patakaran ng Supreme Court. So we're moved na to section 15 which is action on the petitions. So action on the petition which is nagsasaad dito na kung saan ang korte ay natagpo ang sapat ang petisyon para sa rehabilitation, dapat itong mag-issue ng commencement order sa loob ng 5 araw lamang na nagtatrabaho. Ngunit kung hindi sapat ang petisyon, maaaring din bigyan ng korte ang mga petitioner na makatarungang panahon upang dagdagan ang petisyon. So, Section 16, Commencement of Proceedings and Issuance of Commencement Order.
So dito naman naglalarawan ang commencement order na formal na magdeklara ang rehabilitation ng debtor. So tinutukoy dito yung mga hakbang at nagpapahayag ng mga legal epekto nito. Kabilang na ang pagbabawal sa paglilipat ng mga ari-arian, pagsuspend ng mga paghahabol at ang paghirang sa isang rehabilitation receiver habang nag-uutos ng abis sa mga kreditor at mga pampublikong anunsyo. Section 17. Effects of the commencement order. So, eto naman yung naglalarawan ng mga karagdagang legal na effect ng commencement order. So, kabilang ang pagbibigay ng malawak na kapangyarihan sa rehabilitation receiver. So, eto naman yung pagbabawal sa mga creditors na sakupin or ibenta ang mga ari-arian ng debtor at pagsasama ng lahat ng legal case na may kinalaman sa debtor sa parehong korte maliban kung pinahintulutan ito ng batas. Section 18. Exemption to the stay or suspension order. So, eto naman kung saan hindi ito nararapat sa mga kasong nasa apila sa court or Supreme Court, mga action, mga special na korte or quasi-judicial na ahensya at mga paghahabol laban sa mga surety or third-party mortgagor maliban kung ari-arian ay mahalaga para sa rehabilitation. So, eto naman hindi ito does not apply to case already on appeal at the Supreme Court. Action in specialized court or quasi-judicial agencies or claims against sureties or third-party mortgagors. Unless the property is essential for rehabilitation, it is also exempt actions by clients of securities market participants to recover assets, brokers selling pledged securities, and financial transaction settlements through authorized clearing agencies. Criminal actions against individual debtors or their officers are not halted by the proceeding under this Act. Section, Section 19. Waiver of taxes and fees due to the national government and to local government units or LGUs. So sa Section 19 naman, nakasaad dito na simula sa pag-issue ng commencement order ng korte at hanggang sa pag-a-approve ng rehabilitation plan ang lahat ng buwis at bayarin kasama ang mga multa or interest na dapat bayaran sa pambansang gobyerno at mga lokal na unit ng gobyerno or which is we call LGUs ay ituturing na pinawawalang bisa upang makatulong sa mga layunin ng rehabilitation. Section 20. Application of stay or suspension order to government financial institution. So, eto naman nakasaad sa ang mga provisions ng batas tungkol sa mga epekto ng commencement order at stay or suspension order ay magkakabisa rin sa mga institusyong financial ng government. So, kahit na may salungat or provision sa kanilang mga charter or sa kanilang ibang batas. So, we're here to section 21, which is effectivity and duration of commencement order. So this is about commencement order remains effective throughout the rehabilitation proceedings unless lifted by the court as long as there is substantial likelihood that the debtor can be successfully rehabilitated. So, Section 21. So, eto naman ang commencement order ay mananatiling effective sa buong process ng rehabilitation maliban kung ito ay aalisin ng korte. Court. Batay sa possibility na matugumpay na ma-rehabilitate ang nanghihiram. Section 22. Action at the initial hearing. So, eto naman sa unang hearing, ang korte ay tutukoy sa mga kreditor
na mag-file ng kanilang mga claim. Mag-uusisa sa qualification ng rehabilitation receiver. So, hinihingi ng mga comment mula sa mga creditor sa petition at rehabilitation plan at iutos sa rehabilitations receiver na suriin ang kalagayang financial na nanghihiram at magsasubmit ng ulat sa loob ng takdang panahon o sa loob ng ibinigay na panahon para sa creditor ay para sa debtor. Section 23. Effect of failure to file notice of claim. So dito naman ang isang nagpapautang na hindi nakalista sa talaan ng mga utang at hindi nakapaghain ng abiso sa takdang panahon ay hindi maaaring lumahok sa process ng rehabilitation. Ngunit may karapatan pa ring makatanggap ng mga hatian mula rito. Section 24. Report of the Rehabilitation Receiver. So sa loob daw ng 40 days mula sa unang hearing, dapat daw mag-submit ang rehabilitation receiver ng ulat sa korte na naglalaman ng kanyang unang natuklasan at recommendation kung ang may utang ay insolvent. Kasama ang mga sanhi nito at unang iligar o hindi tamang kilos ng mga may-ari, kasosyo, or opisyal ng corporation na maaaring nag-ambag sa insolvency. Section 25. Giving due course to or dismissal of petition or conversion proceedings. Sa loob daw ng 10 araw matapos matanggap ang ulat ng rehabilitation receiver, maaari nang aprubahan or ma-approve ng korte ang petisyon kung insolvency ang may utang at may malaking possibility ng matagumpay at rehabilitation. Itakwil kung hindi insolvency, may utang paninlang o palitan ang process patungo sa liquidation. So we're here na in Section 26, Petition Given Due Course. So ito naman kapag ang petition daw ay pinahintulutan ng korte na magpatuloy, ang korte ay mag-uutos sa rehabilitation receiver na suriin ang kasulukuyang rehabilitation plan. Baguhin ito kung kinakailangan or magbibigay yung korte sa yung korte is mag-uutos sa rehabilitation receiver na magbigay ng gawin or layunin nito is tiyakin na ang plano ay sang-ayon or angkop para matagumpay ang rehabilitation ng may mga utang. So, before we move to the next section, so i-discuss ko muna kung ano yung rehabilitation receiver. So, yung rehabilitation receiver, ito yung isang qualified individual na inassign ng court upang pamahalaan ng mga ari-arian ng may mga utang na sumailalim sa proseso ng rehabilitation. At yung kanyang pangunahing tungkulin is para tiyakin na magpapatuloy ang negosyo ng may mga utang at magsagawa ng mga hakbang upang maibalik ang katatagan nito. So we're here na about dismissal of petition which is section 27. So ito naman kung ang petition ay ibinasura ng section maaaring utusan ng korte or ayon sa kanyang pagpapasya ang nagpipetisyon na magbayad ng danyos or pera o anumang nagpapautang o sa mga utang na maaaring napinsala dahil sa paghahain ng petisyon. Section 28. Who may serve as rehabilitation receiver? So, ito naman, dito ko diniscuss kanina, which is yung rehabilitation receiver. So, ito naman ang maaaring magsilbing rehabilitation receiver ay yung sinumang individual na qualified at may sapat na kakayahan, karanasan at integridad upang pamahalaan ang proseso
ng rehabilitation ng isang may utang. Section 29, Qualification of Rehabilitation Receiver. So, ito naman ang isang rehabilitation receiver ay dapat na may sapat na qualification kabilang ang integridad, karanasan, dapat may karanasan siya, kasanayan sa pamamahala ng mga negosyo or insolvency proceeding. At hindi dapat may anumang interes na maaaring magdulot ng pagkiling or sa proseso ng rehabilitation or kumbaga pangangaliwa sa proseso ng rehabilitation. So Section 33, which is initial appointment of the rehabilitation receiver. So Section 30 nito, sa unang pagtatalaga or sa unang hearing ng rehabilitation receiver, maaaring pansamantalang magtalaga ang korte ng isang qualified na tao upang magsilbing receiver habang naghihintay ng formal na pagtatalaga or confirmation ang isang permanenteng receiver. Section 31, which is powers, duties, and responsibilities of rehabilitation receiver. So, eto naman, ang rehabilitation receiver ay may kapangyarihang pangasiwaan ang mga ari-arian ng may mga utang or ng mga debtor. So titiyakin nito na ang pagpapatuloy ng negosyo nito ay naaayon or kumbaga tuloy-tuloy. So iimbestigahan nito yung mga transaction ng may mga utang, maghahanda ng mga plano para sa rehabilitation habang ginagampanan ang kanyang tungkulin ng may katapatan at walang pagkiling. Section 32, Removal of the Rehabilitation Receiver. So dito na naman, maaaring tanggalin ang rehabilitation center ay rehabilitation receiver ng court sa anuman kung mayroong sapat na dahilan. Kung mayroon itong sapat na dahilan, maaaring matanggal yung rehabilitation center, rehabilitation receiver. So tulad ng pagkukulang sa kanyang mga tungkulin or kumbaga hindi nagagampanan ng tungkulin or napapabayaan ang kanyang tungkulin or anumang kilos na nagdudulot ng pinsala or pinsala sa proseso ng rehabilitation. So Section 33, Compensation and Terms of Service. So ang compensation at mga termino ng serbisyo or terms of service ng rehabilitation receiver ay itinakda ng korte batay sa kanyang mga responsibility at sa kalakihan ng ari-arian ng may mga utang or ng debtor. So upang matiyak ang makatarungan at angkop na bayad para sa kanyang negosyo. Section 34, Oath and Bond of the Rehabilitation and Receiver. Prior to entering upon his powers, duties, and responsibilities, the rehabilitation receiver shall take on oath and file a bond in such amount to be fixed by the court, conditioned upon the faithful and proper discharge of his power, duties, and responsibilities. So, dito naman, bago magsimula ang rehabilitation receiver sa kanyang tungkulin, ang rehabilitation receiver ay kinakailangang magbigay ng panunumpa at maglagay ng kaukulang bond upang matiyak na ang kanyang pananagutan at integrity sa pamamahala ng mga ari-arian ng may utang or para matiyak na magagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang rehabilitation receiver. So, that's my report. So, I hope na enjoy niyo yung pagre-report ko and also sana may natutunan kayo sa mga na-report ko. That would be all. Thank you.